Book 26. Habang nakangiti si Brian Brilliance sa kanilang harapan, napansin ni Princess Esmeralda si Brian Brilliance. Nabigla na lang ito nagbago ng anyo at ang mga mata nito, na kung dati ay kulay brown lang ang mata ni Brian, ngayon ay naging isang kulay pula na parang isang sharingan ni Sasuke. Kaya nang makita ito ni Princess Esmeralda, agad nabighani ng tuluyan si Princess Esmeralda kay Brian Brilliance. Biglang may naalala si Princess Esmeralda nung may nakasalubong siyang matanda sa gubat nung pauwi na siya galing sa isang training. Ayon sa matanda, humingi ito ng tubig kay Princess Esmeralda. "Binibini, pwede mo ba ako matulungan? Kailangan ko kasi uminom ng tubig, dahil malayo pa ang lugar na pananggalingan ko, kanina pa ako nakakaramdam ng uhaw at gutom. Pwede mo ba ako mabigyan ng iyong tubig?" Dahil likas na mabait si Princess Esmeralda, walang ano-ano, agad nitong binigyan ng tubig na dala-dala nito na kinuha niya sa isang malinis na batis. "Pasensya na po Lola, ito lang ang meron ako, naubos na kasi ang tinapay na aking baon kanina," sabi ni Princess Esmeralda. "Walang anuman ineng, napakabait mong bata," sambit ng matandang babae kay Princess Esmeralda. Sabay abot ng bagay na sing-sing, ito ang Pure Love Ring. Na mayroon diamond sa gitna at ito ay hugis puso. Isang araw makakakilala ka ng isang lalaki na magpapasaya sa'yo ng buo. Magiging ganap na kulay red ang kulay ng diamond na nasa iyong sing-sing kapag dumating at nahanap mo na ang lalaki na iyon para sa iyo. Sambit ng matandang babae. Ito rin ang matanda na nagbigay kay Brian Brilliance ng Red Brilliant Stone Ring nung bata pa lang si Brian noon, na sa pagkakataong ito ay nagpalit siya ng anyo bilang isang matandang babae. Sa pagkabalik ng alaala ni Princess Esmeralda, agad nitong naisip na silipin ang kanyang Pure Love Ring, at laking gulat nang makita niyang naging kulay red ito, at sabay tumingin muli ito kay Brian Brilliance. Ngunit sa pagkakataong ito, si Brian Brilliance ay hindi na nakatingin pa sa kanila, dahil nakafocus na ito para lumaban at protektahan ang kanyang mga kasamahan. Sabay isang malakas na sabog ang maririnig at matatanaw nila mula sa karagatan. Ang battleship, sumabog na at unti-unti nang lumulubog, sabi ni Ronnie Bagsik na nasa likuran ni Brian na nakaluhod ito sa sobrang panghihina nito, dahil sa laban. Dito mas lalong nag-apoy ang mga mata ni Brian sa sobrang galit at nang lumingon siya kung saan nanggaling ang pag-atake. Nakita niya ang isang lalaki na naka-black jacket, at mahawak itong black wizard sword na kanyang winawasiwas sa malayo at may kung anong lumalabas dito na black shadow na tumatama sa battleship. "Ito ang kapangyarihan ng Black Wizard Sword," sabi ni Esmeralda sa tabi ni Ronnie Bagsik. Kaya nang makita pa muli ni Brian ang gagawing sunod na atake nito sa battleship. Mabilis na nawala si Brian at lumipat ito sa harap ni Feathers Owl, at kanyang hinawi ang espada na hawak-hawak nito, at sabay sinipa nito ng malakas na naging resulta ng pagkatalsik nito sa malayo. Maging si Feathers Owl ay nagulat din. "Sino ba itong batang ito?" Gulat na may pagtataka na sinabi ni Feathers Owl. "Kung gusto mo ako makalaban, hintayin mo lang ako, dahil sa pagkakataong ito, kinakailangan kong iligpit ang lahat ng mga tauhan mo," sabi ni Brian Brilliance kay Feathers Owl. Hahaha, nagtawanan ang lahat ng mga org evanim sa sinabi ni Brian. "Sino ka sa inaakala mo? Tingin mo ba magagawa mong talunin ang aming master? Ikaw, sino ka para sabihin yan sa harap ng aming master?" Wikang sambit ng mga org evanim na nakahanda na para atakihin si Brian Brilliance. Maya-maya isang malakas na thunderlight storm ang biglang bumagsak sa kalagitnaan ng mga org. "Wala akong oras para makipag-usap sa mga katulad nyo," sabi ni Brian Brilliance at sabay bigla itong nawawala at mabilis na lumilipat sa iba't ibang dako ng mga org. Iba't ibang sigawan ng mga org ang maririnig nila Gerald, Ronnie at Princess Esmeralda. "Ano ito? Bakit ang bilis ng pagbabago ng lakas niya?" sabi ni Gerald Walter kila Princess Esmeralda at Ronnie Bagsik. "Oo nga, saka napansin ko mas lalong bumilis ang kanyang galaw, kaya mabilis siya na nakakapunta sa lugar na gusto niyang puntahan," sagot ni Ronnie Bagsik kay Gerald Walter. "Nagkakamali ka, hindi lang siya bumilis," sabi ni Princess Esmeralda sa dalawa. "Anong ibig mong sabihin?" sabi ni Gerald Walter. "Totoo nga na mas bumilis siya pero sa pagkakataong ito,
nawawala siya bigla, na parang isang kidlat, at bukod dito, mas nagagawa na niyang magamit ng buong lakas ang kapangyarihan ng lightning magic. Dahil mula pa kanina, hindi pa siya bumabalik sa normal nitong anyo. Napahanga naman ang dalawa sa paliwanag ni Princess Esmeralda. Kung ganon, nakokontrol na niya ang buong lakas ng lightning magic. Sabi ni Ronnie kay Esmeralda. Tama ka, pero hindi pa ito ang buo niyang lakas, dahil kanina napansin ko, nagbago ng anyo ang kanyang mga mata, naging isang mata ito na parang dragon. Sabi ni Princess Esmeralda sa mga ito. Hindi ko napansin ang mga mata niya kanina. Sabi ni Gerald Walter. Master, salamat, bulong ni Ronnie sa kanyang sarili. Ang mga org ay hindi na alam ang kanilang gagawin, dahil hindi na nila mahulaan kung saan siya mapupunta, dahil sa pabago-bago ito ng direction pumupunta. Samantalang si Feathers Owl na pinapanood si Brian na pinag-aaralan ang galaw ni Brian kung paano ito mahuhuli. Maya-maya bigla nitong hinugot ang kanyang Black Wizard Sword. Nahuli na kita, alam ko kung saan ka pupunta. Sabi ni Feathers Owl, sabay mabilis itong sumugod at sabay was-iwas nito ng Black Wizard Sword sa pupuntahan ni Brian Brilliance. Kaya nang makarating si Brian sa lugar kung saan nahulaan ni Feathers Owl ang kanyang galaw. Mabilis na napansin ni Brian si Feathers Owl na winasiwas ang kanyang espada na nasa malapit lang nito. Kaya nang mabilis na aalis na sana si Brian, ginamit ni Feathers Owl ang isa sa mga kapangyarihan ng Black Brilliant Stone. Tinitigan lang nito si Brian at hindi na nakagalaw pa si Brian Brilliance. Na parang katulad ni Itachi sa anime ng Naruto ang ginwang pagtitig ng mata ni Feathers Owl. Kaya nang makita nila Gerald Walter, Ronnie Bagsik at Princess Esmeralda, nagulat sila sa mabilis na ginawa ni Feathers Owl. Brian, sigaw na may pagkabahala si Princess Esmeralda. Master Brian, sigaw ni Ronnie Bagsik. Brother Brian, sigaw ni Gerald Walter na may takot sa kanyang nakikita. Magdasal ka na bata, hanggang dito ka na lang, sigaw na sabi ni Feathers Owl kay Brian. Hanggang dito na lang ba ako, dito na lang ba magtatapos ang buhay ko? Bulong ni Brian sa kanyang sarili. Nang biglang, whoosh! Mabilis na nahawi ng espada ang katawan at tumalsik sa muka ni Feathers Owl ang mga dugo. Habang nakita nila Gerald Walter, Ronnie Bagsik at Princess Esmeralda sa medyo malayong lugar na kinaroroonan nila Brian at Feathers Owl, ang katawan ay naging dalawa nang bumagsak sa lupa. At si Princess Esmeralda ay bigla nang hina at bigla na lang ito babagsak sa lupa habang umiiyak. Brian, bakit? 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 Sigaw ng malakas at biglang dahan-dahan babagsak sa lupa. Nang biglang,